Ganito lang kadaling kumuha ng PSA certificate gamit lang ang inyong mga computer or cellphone online. First, open lang kayo ng inyong mga internet browser sa inyong mga cellphone or computer. Type nyo lang yung PSA, then click nyo yung psahelpline.ph, and then magpuproceed na kayo ngayon dito sa psahelpline.ph. Click nyo lang yung order now at magpuproceed na kayo sa choose certificate type. Meron ditong birth, marriage, Senomar, and death certificate. After nyong mamili, isi-click nyo lang yung dalawang box sa ilalim and then click nyo na yung continue. After that is mapupunta na kayo dito kung saan papipiliin kayo kung nire-request yung certificate is para sa inyong sarili or para sa iba. Pwede dito yung mga anak nyo, nanay, or tatay. After nyong makapili doon sa my own birth certificate or for someone else, click nyo na lang yung continue sa ibaba. Susunod dito ay yung mga impormasyon na kailangan na dapat alam nyo bago kayo mag-proceed doon sa susunod na page. Mahalaga itong impormasyon na to para ma-verify ang yung tunay na impormasyon doon sa PSA. At kung alam nyo na lahat ng impormasyon na ito, is pwede nyo nang i-click yung continue. Ang susunod na is yung inyong personal details kung saan meron ditong gender, first name, middle name, and last name. Also, kailangan din yung inyong birthday na nandoon sa inyong birth certificate. At sa ibabang banda is kailangan nyong mamili ng ID na ipepresent nyo kapag dineliver na ang inyong PSA certificate. At kung tapos na kayong ilagay lahat ng impormasyon na kailangan is pwede nyo nang i-click yung continue. Pag-click nyo ng continue is mapupunta kayo dito sa second step kung saan biberipikahin lang kung tama yung spelling na nilagay nyo ng inyong personal detailed name. Ayan, yung first name, last name, and yung middle name. At kung na-confirm nyo na tama ang inyong nilagay, is pwede nyo nang i-click yung continue. Ang susunod na page naman is impormasyon ng inyong ama. Kung wala kayong ama na nakalagay doon sa inyong birth certificate, ay i-click lang yung box at automatic na magiging NA na yung mga impormasyon dito sa inyong father's name, middle name, and yung last name ng inyong ama. At kung meron naman, need nyong ilagay ito at pagtapos na kayo ay kailangan or pwede nyo nang i-click yung continue. Ang susunod naman na page ay nangangailangan ng first name, middle name, at last name ng inyong nanay noong siya ay dalaga pa. Kapag nailagay nyo na ang mga impormasyon na ito, is pwede nyo nang i-click yung continue. After that is detalye naman ng inyong birthplace. Kung hindi kayo sa Pilipinas pinanganak, click nyo lang yung arrow down doon sa birth country. Sa province naman, click nyo kung anong province kayo, at sa municipality, kapag nakapili na kayo ng province, is automatic na nandun na yung list ng mga municipality sa probinsya na inyong pinili. After nyong mailagay lahat ng impormasyon ng inyong birthplace, is pwede nyo nang i-click yung continue. After that is dito na kayo sa purpose of your request or yung dahilan bakit gusto nyo magkaroon ng certificate, no, PSA certificate. Pwede nyong piliin dito yung dahilan, and then after nyong mamili is pwede nyo nang i-click yung continue. Ang susunod is yung inyong delivery address at contact information. Napakahalaga na dapat tama yung mga impormasyon na ilalagay nyo dito dahil door to door na i-deliver ang inyong PSA certificate. Dapat ilagay nyo dito yung tamang address na pagdideliveran. Kasama ng inyong contact info gaya ng inyong mobile number and ang inyong email address. After nyong mailagay lahat ng impormasyon na ito, is pwede nyo nang i-click yung continue. After that, mga kautak, ang susunod na page ay naglalaman ng mga impormasyon na nilagay nyo doon kanina sa bawat page, no? Hindi ko na lang pinakita dito sa ating video kasi medyo classified na at personal details ko ito. After nyong ma-verify na tama lahat ng impormasyon na nilagay nyo, doon sa ilalim banda is merong parang drop down list arrow kung gusto nyong higit sa isang kopya yung makukuha nyong PSA copy. 365 pesos ang halaga ng isang kopya. At sa ilalim banda is pwede kayong mamili kung kayo mismo ang makaka-receive ng PSA certificate nyo or magkakaroon kayo ng ibang authorized personnel na kukuha or magre-receive ng inyong PSA certificate. After nyong mamili is click nyo lang yung box sa I confirm and then click nyo na yung continue. After that is mapupunta na kayo dito sa mga payment options. Makikita nyo dito yung mga way na pwede nyong bayaran online, no? Pero dito sa ating video ang gagamitin natin is GCash. Click nyo lang yung logo ng GCash and then magpuproceed na kayo dito. Ayan. And meron note lang dito na GCash payments are credited immediately. Click nyo na ngayon yung pay using GCash after nyong mabasa itong note na ito. After nyong ma-click yung pay using GCash is mapupunta na kayo dito kung saan kailangan nyo nang ilagay yung inyong GCash account. After nyong malagin ang inyong GCash account is pwede nyo nang i-pay. No? Click nyo lang yung pay PHP 365 para mag-proceed na kayo doon sa pagpe-payment online ng inyong PSA certificate.
Ayan, pag meron na kayong ganyan, it means na nakabayad na kayo online. Click nyo lang yung proceed at babalik na kayo dito sa PSA Helpline website. At dito makikita nyo na ang yung GCash payment is successful. At hihintay nyo na lang i-deliver sa inyo ang inyong PSA certificate. At ganun lang kadaling mag-request ng PSA certificate online. Gusto niyo ba ng ganitong mga video? Kung oo, follow me on Facebook and subscribe on my YouTube channel. Also, click nyo na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga ina-upload natin mga videos. And don't forget to like and comment nyo kung anong topic yung gusto nyo gawin natin video and share this video para mas marami rin yung matuto. Yun lamang po. Maraming salamat. Lagi nyo tandaan, araw-araw, use your brain.